Mga awit 119, 33 at 34. Ituro mo, O Yahweh, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod, buong pusong iingatan at susundin ko ng lubos. Tayo po ay magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harap ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Purihin ka, Ama. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig, Panginoon, at patuloy po naming nararanasan ng iyong pagpapala. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat sa araw na ito, sa umagang ito, na muli kami ay sumasamba po sa iyo. Sumasamba kami sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, hayaan mo na lumapit po kami sa iyo. Hayaan mo na sumamba kami sa iyo na kung saan ay hinihingi namin ng kapatawaran ang lahat ng aming mga kamalian, lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Patawad sa lahat ng ito. Kaya patuloy po kaming sumasamba. Patuloy naming dalangin ang aming bansa, ang aming Pangulo, ang kanyang buong sambahayan. Panginoon, patuloy po namin silang itinataas po sa iyo, lalo higit ang aming Pangulo sa kanyang pangunguna. Panginoon, ikaw ang magbigay sa kanya ng kaalaman, ng karunungan sa kanyang pamamahala, Panginoon. Basbasan mo siya, Panginoon. Basbasan mo ang kanyang buong gobyerno, Panginoon, upang kanyang maisagawa, Panginoon, ang lahat ng kanyang mga naisin sa aming bansa. Panginoon, magkaisa, magkaunawaan, magkaroon ng pagmamahalan ang bawat isa po sa kanila at patuloy mong pagpalain ang aming bansa. Dalangin namin sa iyo ang aming iglesia sa kanyang pangkalaganapan, ang mga generales, obispo, ang direktoryo, ang lahat ng kapasturan, ang lahat ng mga local churches na nagsasagawa ng pananambahan, pagpalain mo sila, Panginoon.
Pagpalain mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga nakahanay na gawain, Panginoon, sa bawat iglesia, Panginoon, maging sa nasyonal. Itinataas po namin ito sa iyo. Ama, hayaan mo ng iyong pagkalinga, biyaya at pagpapala ang maranasan ng buong iglesia, Ama. Dalangin namin sa iyo ang aming iglesia dito sa Tipas, ang kanyang konsilyo, ang lahat ng mga sambahayan, Panginoon. Ikaw ang kumatagpo po sa kanila. Ang mga magulang, ang mga bata, ang mga kabataan, pagpalain mo po sila. Ikaw ang patuloy na magturo, ikaw ang patuloy na umantabay po sa kanila, atagpuin mo sila, Panginoon, at sa kanilang buhay, maranasan nila, Panginoon, ang iyong pagpapala, Panginoon. Samahan mo kami sa aming pagsamba, sa ikatatagal ng aming pagsamba. Basbasan mo ang iyong anak na magbibigay ng iyong mensahe, Panginoon. Pakabanalin mo siya at patuloy mo siyang samahan, Panginoon. Marami pong salamat, Ama. Ang lahat na ito yung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ngayon at magpakailanman. Amen. Lumakad sa liwanag ng pag-ibig, taglay ng taas sa puso't dibdib. Kay Jesus patulong hanggang masapit ang hahantungang langit. Hayot lakbayin ang matataas na sa lunahin. Tulong ni Jesus ay laging sa atin. Bagaman ang kutya ng sanlibutan nagkalat sa mga dadaanan, huwag nang matakot, tayo'y sasamahan ni Jesus na marangal. Hayot lakbayin ang matataas na sa lunahin. Tulong ni Jesus ay laging sa atin. Isa ng mga gawang kasalanan at magpumilit sa kabanalan, gawing isa puso ang mag-ibigan na kay Jesus na aral. Hayot lakbayin ang matataas na sa lunahin. Tulong ni Jesus ay laging sa atin. Lakarin nga natin ang buong galak, ang lakbayin na yung hinaharap. Dalhin ang bandila ng pagkaligtas, magpahanggang sa wakas. Hayot lakbayin ang matataas na sa lunahin. Tulong ni Jesus ay laging sa atin. Tayo po ay dumako sa tugunang pagbasa, matatagpuan sa Joel 2:12 at 13, 15 to 18, 21, 27 to 29, at 32. Gayunmay ngayon, sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso, na may pag-aayuno at may pagtangis at pagdadalamhati.
Hipan ninyo ang trumpeta sa Sion, magtakda kayo ng isang ayuno, tumawag kayo ng isang taimtim na pagtitipon. Manangis ang mga saserdote, ang mga tagapangasiwa ng Panginoon, sa pagitan ng portiko at ng dambana, at kanilang sabihin, maawa ka sa iyong bayan, O Panginoon. At iyong malalaman na ako'y nasa gitna ng Israel, at ako ang Panginoon ninyong Diyos, at wala nang iba, at ang aking bayan ay hindi mapapahiya magpakailanman. At ang iyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula, ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay magkakakita ng mga pangitain. Tayo pong lahat at mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak na buktong niya, Panginoon natin, nasa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Berheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Sikreto ko kung bakit ako masaya. Bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, tulad ng isang usap na laging uhaw sa'yo. Tayo pong lahat. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos.
sikreto ko kung bakit ako masaya. Bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, tulad ng isang masa na laging uhaw. Tayo pong lahat. Ang kailangan lang ay bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Iyong dinggin, itong dalangin sa puso at damdamin, maghari ka sa akin. Nagsusumamo, O Diyos, ako'y yakapin mo. Ayoko na sa'yo ay malayo. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sasambahin nitong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandaling nasasaktan, salamat at ika'y nariyan. Ika'y luwalhatiin, ngalan mo'y sasambahin. Dililimutin pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Papupurihan, banal mong ngalan. Hindi mo ko iniwan, tapat kang ang sandigan. Nagsusumamo, O Diyos, ako'y yakapin mo. Ayoko na sa'yo ay malayo. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandaling nasasaktan, salamat at ika'y nariyan. Ika'y luwalhatiin, ngalan mo'y sasambahin. Dililimutin pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko. Sa bawat sandaling nasasaktan, salamat at ika'y nariyan. Ika'y luwalhatiin, ngalan mo'y sasambahin. Dililimutin pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Dililimutin pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Ikaw ay pupurihin.
Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay na nakakagalak at nakakataba ng puso na muli po tayong magkasama-sama, lalong-lalo na po sa unang taon, unang buwan ng taong ito para dumulog at magpasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pananambahan, sa pamamagitan ng ating panalangin, papurit, pasasalamat sa dakila niyang pangalan. Ngayon pong araw na to, ang ating pong magiging palatuunan ng ating pag-aaral ay tungkol kay Propeta Joel. At sabi nga dito, ang magiging basis natin, repentance, rend your heart, not your garments. Sabi nga, babasahin ko po sa inyo sa Joel chapter 2, 12 to 13. Yet even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning, and rend your heart, not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious, merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love. Hayaan niyo pong ulitin ko to at basahin ko muli sa Tagalog naman. Gayunman, sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taus-puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa mga nagsisisi. Mapapansin po natin, mga kapatid at mga magulang, ito pong si Propeta Joel, is a minor prophet. Sabi nga, maikli lang ang aklat ni Propeta Joel at ito ay binubuo lamang ng 3 chapters. Pero napaka-significant nitong sinasabi at pinahahayag ni Propeta Joel sapagkat lagi niyang binabanggit o ang main subject niya ay yung coming of what he calls the day of the Lord. The day of the Lord. Araw ni Yahweh. Ang panahon ng pagpaparusa niya sa mga sumasalungat sa kanyang matuwid na kalooban. At makikita natin kung ating pag-aaralan ang maikling history ng pagkakasulat ng aklat ni Joel. Ito po yung binigyan niya ng diin ay yung unang mga chapters niya, yung pananalakay ng makapal na balang o locust at malubhang tagtuyot sa Palestino. Makikita po natin, mga kapatid at mga magulang, lahat po, all the information we have about him is that he is the son of Petuel. Anak siya ni Petuel, which means vision of God. This prophecy is primarily addressed to Judah, the southern kingdom. He is a minor prophet with a major message. Makikita natin, mga kapatid at mga magulang, bagamat minor prophet itong si Joel, yung dinadala niyang mensahe o prophecy sa bawat isa sa atin hanggang ngayon ay talagang kailangan ng bawat isang mananampalataya at bawat isang Kristiyano. Joel lived and prophesied early in Israel's history. After Solomon,
but before the exile, he probably was a student of Elijah. Kasi ito pong si Propeta Joel, konting-konti lang po ang tungkol sa kanyang kasaysayan. At makikita natin, yet Joel's message to us is short and sweet. Repent with a very real and sincere change of heart. Joel is driven to write as a consequence of a devastating natural disaster. At napaka-significant po nito kasi akmang-akma po sa panahon natin ngayon. Kung sa panahon ni Propeta Joel ay nagkaroon ng pananalakay na makapal na balang o locust at sinira ang lahat ng mga pananim at nagkaroon ng malubhang tagtuyot, mapapansin po natin, dumating po sa atin ngayon sa buong daigdig na nagkaroon ng pandemic, COVID-19 pandemic. At sa panahon ngayon, nagkakaroon pa ng mga iba't ibang variants itong COVID na to. At tunay na mapapansin natin na kung ano ang tanong nila nung panahon ngayon, ay ganun din ang tanong ng bawat isa sa atin. Where is God in this? Nasaan po ba ang ating Panginoon? His answer though is unexpected and key to understanding all prophecy. He takes the contemporary event and uses it as a lens to view God's dealing with the world. Angkop na angkop po sa ating panahon ngayon. At babasahin ko po ang sitwasyon nila ng panahon nila sa Joel chapter 1 verses 6 to 7. Sinalakay ng makapal na balang ang ating lupain. Sila'y mapangwasak at di mabilang. Parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Sinira nila lahat ang ating mga ubasan at sinalanta ang mga puno ng igos. Sinaid nila ang lahat ng mga puno, kaya't namuti pati mga sanga. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain at pati ang mga baka, kawan ng tupa at mga hayop ay wala ring makain. At napaka-significant po sa Joel 1, 2b, ganito po ang sinasabi. May nangyari na bang ganito sa inyong panahon o sa panahon ng inyong mga ninuno? Yan po ang katanungan sa panahon nila noon at maaaring itinatanong din natin sa ating panahon ngayon. Sa panahon ng pandemya, sa panahon ng iba't ibang kalamidad na naranasan ng ating bansa, ang katanungan po ba natin ay, meron po bang nangyari o meron po bang ganitong sitwasyon na nangyari sa buhay ng bawat isa sa ating mga ninuno at sa panahon ngayon? Prophecy looks at the world as it is and asks, what does this tell us about God? And what are we to do about it? Makikita po natin sa chapter 2, simpleng-simple lang po. What are we going to do about it? Ano po ba ang dapat gawin natin? Ito po ay sinagot sa chapter 2 ni Propeta Joel. Repent. Dapat tayo ay magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. Mapapansin po natin mga kapatid at mga magulang, one of the great problems with religious practices and habits, even with evangelicals, is that whatever church we attend to, we can get caught in thinking that our own spirituality can be judged by how we worship, kung paano tayo manambahan, ang ating mga pananamit, kung ano ang ating mga ginagawa, or where
we do. Every religion does this. And the worst thing is when we criticize other believers for their own standard of exterior. Exterior lang po, spirituality. Wala po dun sa loob eh. Panlabas lang po eh. Kasi yun lang po ang nakikita natin eh. Panglabas lang po. At makikita natin sa panahon natin ng pandemya ngayon, napakarami pong religious practices, customs, traditions, lalong-lalo na po ang ating bansa, ang na-cancel o hindi na naituloy dahil sa pandemyang iyan. Bagamat nakikita natin na napakaraming mga tao nasasama, maraming mga deboto, maraming pupunta sa mga prosesyon, na-cancel po lahat ang mga events na yan. At napaka-significant itong lesson na ipinapahayag sa bawat isa sa atin ng ating Panginoon. It is not about religious practices, but our relationship with God and with our family, with our fellow man, at sa ating kapwa-tao. Yung relationship pong yun ang napakahalaga. At tinuruan tayo, miski nandun tayo sa ating mga tahanan kasama ang ating buong family, miski virtual lang ang ating mga pananambahan, nandoon po at nagkakaugnay-ugnay ang ating mga puso't pag-iisip. Makikita natin mga kapatid at mga magulang, the Jews had one of these practices. Ano po ba yung tradition, customs and tradition at practices, religious practices ng mga Jewish people? At ito po, ilang beses na nating nababasa, napapag-aralan, na kapag sila ay nagkasala, ay ginagawa nila, ay pinupunit nila ang kanilang mga kasuotan. Whether it be anger, grief, contrition, or other intense, overwhelming emotion, the rending or tearing of their clothes was an outside sign of their inward feeling. Nandun po yung visible sign of deep emotion. Kaya po ang ginagawa ng mga Jews o mga Hudyo nung araw, pinupunit nila ang kanilang kasuotan. Nagbubuho sila ng abo sa kanilang katawan, sa kanilang ulo, at nagdadamit sila ng mga sako o burlap bags o kung ano yung sako sa atin yun para makita kung paano sila nagsisisi sa kanilang mga kasalanan o kung paano yung emotion nila, yung deep emotion nila, overwhelming, intense, maipakita nila doon sa mga nangyayari sa kanilang buhay. In those days when the Israelites sinned, to show how sorry they were tear up their clothes, they were cut their clothes. At iyon ang makikita natin, to rend. Rend means to tear. O pag pinupunit yung kanilang mga kasuotan. At ito po ang binabanggit ni Propeta Joel. Ang punitin po natin, ang dapat nilang punitin, ay ang kanilang mga puso at hindi ang kanilang mga damit. Hindi sila dapat, sapagkat yon magiging parang pakitang tao lamang. Nandoon nga, nakikita nga ng mga tao, punit ang damit nila, may mga abo sila sa kanilang ulo, at nakadamit sila ng sako. Pero wala yung wala yung change of heart, wala yung pagkapunit ng kanilang mga puso. A person who is really torn up from the heart is more likely to turn away from doing things than someone who just goes through the ritual of cutting their clothes. Kapag ang puso natin ang ating pinunit, kapag nandoon ang mataimtim na pagsisisi
at pananalangin sa ating Panginoon, panigurado po yan. Magkakaroon tayo ng pagbabago. Magkakaroon tayo ng pagbabago sa ating sarili at hindi na po natin gagawin. At lagi nating iisipin yung kasalanan yon, hindi na po mauulit sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. Kaysa naman sa ginagawa na pakitang tao lamang. Sabi nga po sa Joel 2:13, magsisi kayo ng taus-puso at hindi pakitang tao lang. Magbalik kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas na ang pag-ibig, laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Joel emphasized that it had to be people's heart that changed, not merely the outward appearance. Not merely the outward appearance. Sa panahon natin ngayon, napakahalaga po nitong leksyon o lesson ni Propeta Joel sa atin. Yung pagbabago ng ating puso. Yung talagang ipakita natin sa Panginoon, sa ating pamamagitan ng ating mga panalangin, ang ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. At tulungan niya tayong wag na po maulit-uli itong mga nagagawa nating kasalanan sa pamamagitan ng Holy Spirit o banal na Espiritu na nasa atin. At hindi pakitang tao lamang na outward appearance lang. Sapagkat pag outward appearance lang, wala. Paulit-ulit yung magagawang kasalanan ng bawat isa o ng bawat tao. Return to me with all your heart. Sa verse 12. Repenting is a heartfelt turning, a reversal of both position and attitude, of thought and depth of both motivation and performance. It is not just what we do, but how we think that needs to change. Talagang dapat magbago po ang pagkatao, ang puso at isipan ng bawat isa sa atin at hindi itong outward appearance lang po natin. At sabi nga po sa verse 13, rend your heart, not your garments. Punitin ninyo ang inyong mga puso at hindi yung mga kasuotan ninyo. Kasi makikita po natin, reaping of garments as an outward sign of sorrow, regret, and sacrifice noong mga panahon sa Old Testament ng mga Jew. Joel's understanding of repentance, again, is not about ritual or religion, but a transformation from within, a change of heart. Bawat isa sa atin dapat magkaroon ng transformation from within. A change of heart. Magbaguhin ang ating mga puso at pag-iisip. At tunay na pag nagkaroon na ng pagbabago, ay mapapansin po natin mga kapatid at mga magulang ang gabay ng Espiritu Santo sa atin. Lalong-lalo na po kapag dumarating ang mga tukso sa bawat isa sa atin. He may turn and relent. Sabi nga po sa verse 14, maaaring lingapin kayong muli ni Yahweh na inyong Diyos at bigyan kayo ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan ninyo siya ng handog na pagkaing butil at alak. Joel's vision though imagines to a turning on God's part, a changing of His response enabled by the opening of the door from our side. At mapapansin po natin, di ba? Halos sa pagdating ng, kung binasa po natin ang lahat ng chapters ng Joel from chapter 1 to chapter 3, 3 chapters lang po ito. At alam kong pinag-aralan na to sa ating mga Sunday school. Ibinalik lahat ni Yahweh ang kanilang mga ani.
Tumaba muli ang kanilang mga anihan, ang kanilang mga baka, ang mga hayop nila dahil meron ng nakakain. At unang-una po sa lahat, tinanggal niya lahat yung mga locust o yung balang na gumambala o nag-devastate sa bayan ng Juda. Mga kapatid at mga magulang, sa umaga pong ito ay magwawakas lang po tayo ng 2 verses sa ating pag-aaral ngayong pong umagang ito. Sabi nga po sa Mark chapter 1 verse 15, sinabi niya, sabi ng Panginoong Hesukristo, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi kayo't talikuran ng inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. At ito po, sinasummarize lahat ang ating pag-aaral ngayong pong umagang ito. Sabi nga po, babasahin ko po muli sa third time, ito pong Joel chapter 2 verse 13. Magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig, laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Tunay, Panginoon, na napakaganda ng mensahe ng ating propeta Joel noong panahon niya, at lalong-lalo na angkop din sa panahon natin ngayon. Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mensahe niyo po sa amin ngayon pong umagang ito sa pamamagitan ng inyong propeta Joel, Panginoon. Repentance, rend your heart, and not your clothes. Taos puso kaming magsisi sa aming mga kasalanan. Ilapit at idulog namin ang mga kasalanan namin, Panginoon, lahat sa iyo. At bigyan mo po kami at baguhin niyo po ang aming mga puso at pag-iisip. At yung pong transformation namin at yung pagbabagong iyon ay hindi maganap sa outward appearance o pakitang tao lamang, kundi kayo ang magbago sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga taimtim na pananalangin at lubos-pusong pagsisisi, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Hindi po nabago ang sitwasyon namin ngayon sa sitwasyon ni Propeta Joel. Kung sa kanila po ay nagkaroon ng devastation sa pamamagitan ng locust o mga balang, sa amin naman, yung pandemya, yung virus na to, na di lamang nasa aming bansa, kundi sa buong mundo, at nagkakaroon pa rin ng iba't ibang variants. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami ng marami sapagkat sa mamagitan ng kapangyarihan mo na ibinigay sa mga tao ay nagkakaroon na kami ng hope o pag-asa sapagkat alam ng bawat isa sa amin. At kami naniniwala na in your time, in your perfect time, at pag natupad na ang dakila mong layunin, ay wawakasan mo na at tatapusin mo na ang pagkalat ng virus na to. Di lamang sa aming bansa, kundi sa buong mundo. At binigyan mo na ng go signal ang lahat ng mga manufacturers, Panginoon, ng mga bakuna sa buong mundo. Nawa ito, Panginoon, itong mga bakunang to'y maging tama at angkop sa pangangatawan ng bawat tao at tulungan mo po rin ang bawat isang bansa, Panginoon, na magkaroon ng mabakunahan ang mga tao, Panginoon,
Ang supply nito ay maging sapat at tama sa lahat ng mga taong nangangailangang bakunahan sa buong mundo at tulungan mo po rin ang aming bansa. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat ng mga lessons ipinaranas mo po sa bawat isa sa amin, itinuro mo po sa bawat isa sa amin noong nakaraang taon, Panginoon. At nandoon ang pag-asa namin na sa pamamagitan ng iyong tulong at sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, Panginoon, ay mawawakasan na, Panginoon, ang pagkalat ng virus na to at magkakaroon na kami ng panibagong buhay at pagsasama-sama muling magkakapatid para ikaw ay sambahin, dakilain sa iyong banal at makapangyarihang pangalan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa technology ito. Bagamat virtual, Panginoon, ay itinuturo mo po sa bawat isa sa amin ang kahalagahan ng aming relationship sa iyo at yung relationship namin sa kapwa-tao. At tunay na alam namin, Panginoon, na ikaw ay laging nakatingin sa puso at isipan ng bawat isa. Maraming pong salamat, Panginoon, at ang lahat pong ito'y aming inilalapit, dinudulog, idinadalangin sa makapangyarihan at mapagmahal ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ephesians 5:19-20. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord. Always giving thanks to God the Father for everything. In the name of our Lord Jesus Christ. I tried to sing my song on my own, but then I found out I was singing alone. Then Jesus sang with me, we sang in harmony. Oh, I'm singing His song. Oh, I'm singing His song. Jesus put the song in my heart and turned my life around. He gave me a treasure, the heart of a servant. Jesus put the song in my heart. That sings of His wonderful love. Jesus put the song in my heart. He turned my life around. He gave me a treasure, the heart of a servant. Jesus put the song in my heart. A joyful melody that sings of His wonderful love. He gave me His love, He sang me His song, and He put the song in my heart. Yeah! He gave me His love, sang me a song. And He put the song in my heart. I'm gonna live my life differently. Serving the Lord, I'm not serving me. Helping to meet your needs. Following Jesus' lead. Oh, I'm singing His song. Yes, I'm singing His song. Jesus put the song in my heart. He turned my life around. He gave me a treasure, the heart of a servant. Jesus put the song in my heart, a joyful melody. That sings of His wonderful love. Jesus put the song in my heart, he turned my life around. He gave me a treasure, the heart of a servant. Jesus put the song in my heart, a joyful melody that sings of His wonderful love. He gave me His love. He sang me a song. And He put the song in my heart, yeah. He gave me His love. He sang me a song. And He put the song in my heart. Yeah.
Patuloy po kaming lumalapit, Ama, at sumasamba po sa iyo. Hayaan mo na sa pagkakataong ito ay muli kaming makalapit po sa iyo. Ang mga pagpapala, ang mga biyaya mo, ang mga pangyayari sa buhay ng bawat isa po sa amin. Panginoon, ito yung nais namin pong ilapit sa iyo at ipagpasalamat, Panginoon. Ama, basbasan mo ang lahat ng nagdaos ng kanilang kaarawan. Ang iba ay anibersaryo ng kasal at iba naman ay mayroong mga pagpapala na tinanggap nagmula po sa iyo at ang naisin nila ito'y itaas nila sa iyo at ipagpasalamat. Sa pagkakataong ito, Ama, igawad mo ang iyong makapangyarihang basbas. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa aming pagsamba ngayong umaga. Maraming salamat sa iyong mensahe sa bawat isa po sa amin na ipinagkaloob ng iyong anak. Panginoon, patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mong pagpalain ang kanyang buong sambahayan. At ang iyong aral, ang iyong salita na aming narinig, ang naisin mo, ito ay maisapamuhay ng bawat isa po sa amin at maging pagpapala. Hindi lamang kaalaman, kung papaano namin ito isa sa buhay. Sa pagkakataong ito, Ama, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisa ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang Tipas Unido Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, uwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong January 17, 2021 sa atin pong naging Sunday Worship Service. Ang nagbigay po ng mensahe, Predicator June Pagsasihan, tanging awit TUC Children's Choir, Praise and Worship sa pangunguna po ni Sister Rona Ramos, hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, narration leader, Assistant Pastor Joey Talampas, at video editor, Brother Nuri Ordonez. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting sa darating pong January 21, 2021 sa ganap po na 7:30 ng gabi, ang magbibigay po ng mensahe, Assistant Pastor Joey Talampas, testimony, Sister Mary Grace Mendoza, praise and worship sa pangunguna po ng ating praise and worship team, hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, at video editor, Brother Joshua Talampas. Sa darating naman pong January 24, 2021 para po sa ating Sunday Worship Service, ito po ay sa ganap na 9 ng umaga. Ang magbibigay po ng mensahe, Assistant Pastor Jojo Filio, tanging awit Encabo Siblings, praise and worship sa pangunguna po ni Brother J-Boy Ocol,
Hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo. Narration leader, Sister Olinieva. At video editor, Brother Nuri Ordonez. Paalala naman po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ikapu ay maaari nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179065. Ang account name po ay Tipas Unida Church. Pwede rin po natin itong i-transfer via GCash. Ang GCash number po ay 0917-531-2614 at ang account name ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para ma-record. Ang atin din pong mga ikapu ay maaaring ibigay ng cash, iabot sa tahanan ng kapatid na Dr. Nep Ordonez, laki pa ng pangalan, petsa at halaga. Makikita rin po natin ang schedule ng atin pong Bible reading and reflection para sa linggong ito. Tayo po ay pagpatuloy na makiisa at magsama-sama sa atin pong pananalangin araw-araw. Ito po ay sa ganap na ika-9 ng umaga, ika-3 ng hapon at ika-9 ng gabi. Tayo po ay makibahagi sa gaganaping National Unida First Fruit Celebration na may temang Light, Living in Gratefulness with a Heart of Touching Lives. Ang theme verse po ay makikita po natin sa 1 Thessalonians 5:11, gayon din po sa Matthew 5:16. Ito po ay sa January 24, 2021 sa ganap po na ika-3 ng hapon at ito po ay online via Unida Church FB page. Kaugnay din po ng ating National Unida First Fruit Celebration, tayo rin po ay magkakaroon ng offering or collection sa January 24, 2021. Ang atin pong mga kaloob ay maaring ibigay sa parehong paraan ng pagbibigay ng ating mga ikapu. Atin lamang pong isaad na ito po ay para sa First Fruit Offering. Paalala din po na ito po ay bukod pa sa ating mga ikapu. Atin pong batiin ang ating mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang kaarawan para sa linggong ito. Sa darating pong January 21, Sister Gloria Bana, at sa January 23 naman po, Assistant Pastor Ed Bay.